Magandang gabi sa inyong lahat, mga kalagim, at welcome muli sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. Ako ang inyong lingkod, si Mr. John. Handa na naman magbahagi ng isa na namang kwentong magpapatayo ng inyong mga balahibo. Ang kwentong matutunghayan nyo ngayon ay pinadala sa atin ng isang taga-subaybay na itatago natin sa pangalang Arnold. Isa itong personal na karanasang habang buhay niyang dadalhin. Isang gabi na hindi lang nag-iwan ng takot, kundi tuluyang bumago sa kanyang buong pagkatao. Ito ang kwento ng isang lalaking binago ng aswang. Hindi ako palaging ganito. Kung makikita nyo lang ako noon, siguro sasabihin ninyong isa lang akong ordinaryong tao. May trabaho sa isang opisina sa Maynila. Mahilig makipagbanding sa mga kaibigan tuwing Biyernes at umuwi sa probinsya kapag may pagkakataon. Simple lang ang buhay ko, malayo sa mga kwentong kababalaghan na naririnig ko lang sa lola ko noong bata pa ako. Para sa akin, ang mga aswang, tikbalang at kapre ay mga karakter lang sa libro at pelikula. Pangaliw, pero hindi totoo. Pero isang gabi, lahat ng paniniwala kong iyon ay gumuho, at ang pagguho na iyon ang sumira at bumago sa akin magpakailanman. Nangyari ito 3 taon na ang nakalipas. Umuwi ako sa probinsya namin sa Visayas para sa pista. Gaya ng dati, masaya, may kainan, kantahan at inuman kasama ang mga pinsan at mga kababata ko. Gabi na magkayaya na umuwi. Medyo nakainom na ako noon, pero kaya ko pa namang maglakad. Malapit lang naman ang bahay ng tiyahin ko kung saan ako tumutuloy. Arnold, sigurado ka bang maglalakad ka lang mag-isa? Gabi na. Delikado. Tanong ng pinsan kong si Roy. Ano ka ba? Sanay ako dito. Saka malapit lang. Kaya-kaya ko to. Sagot ko habang tumatawa. Iyon ang desisyong pagsisisihan ko habang buhay. Ang daan papunta sa bahay ng tiyahin ko ay hindi simentado. Isa itong maliit na pilapil sa gitna ng bukid. Madilim, at ang tanging ilaw ko lang ay ang buwan at ang flashlight ng cellphone ko. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsang-minsang pagtahol ng aso sa malayo. Habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Hindi ito ordinaryong lamig ng gabi. Ito yung tipo ng lamig na tumatagos sa buto. Biglang tumahimik ang mga kuliglig. As in, wala kang maririnig. Ang tanging narinig ko na lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang tunog ng mga pako sa lupa. Kinabahan ako, pero pilit kong iwinaksi. Guni-guni mo lang yan, Arnold. Lasing ka lang. Sabi ko sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang may marinig akong kaluskos na may kawayanan sa gilid ng daan. Huminto ako. Itinutok ko ang flashlight ko doon, pero wala akong makita kundi mga dahon na gumagalaw. Baka hangin lang o baka pusa. Pero maya-maya may naamoy ako. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy na parang pinaghalong nabubulok na laman at dugo. Malansa. Sobrang tapang ng amoy. Halos masuka ako. Doon na nagsimula manayo ang lahat ng balibo ko sa katawan. Hindi na to normal. Hindi ito guni-guni. Nagmadali na ako maglakad. Bibilisan ko na sana ang mga kabang ko nang may marinig akong tunog mula sa itaas. Tunog ng malaking pakpak na pumapagaspas. Tumingala ako at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang bagay na lumilipad. Hindi ito paniki. Hindi ito ibon. Masyado itong malaki. Ang hugis, parang tao. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bumalik sa isip ko ang lahat ng kwento ng lola ko tungkol sa manananggal, ang aswang na umahati sa katawan at nag-iiwan ng iba pang bahagi nito habang ang itaas na bahagi ay lumilipad para maghanap ng biktima. Hindi totoo to. Bulong ko. Biglang bumulusok pababa. Ang nilalang na iyon, lumapag ito sa daan. Mga 20 metro ang layo mula sa akin. Doon, sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita ko siya ng buong buo, kalahati ng katawan, bituka na nakalawit, may malalapad na pakpak
na parang sa paniki. Ang mukha niya ay mukha ng isang matandang babae. Pero ang mga mata niya, pula, nagliliyab sa galit at gutom. Ang mga kuko niya ay mahahaba at matutulis at ang dila niya ay itim at parang ahas na lumalabas-masok sa kanyang bibig. Napatakbo ko. Wala na akong pakialam kung saan ako pupunta. Basta makalayo lang ako sa halimaw niyon. Rinig na rinig ko ang pagpagaspas ng mga pakpak niya sa likuran ko. Palapit siya ng palapit. Sa pagmamadali ko, natapilok ako at bumagsak sa lupa. Bago pa ako makabangon, naramdaman ko na lang ang bigat niya sa likod ko. Ang mabahong hininga niya ay tumama sa bato ko. Sinubukan kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Para akong naparilsa sa takot. Naramdaman ko matutulis niyang kuko na bumaon sa balikat ko. Napasigaw ako sa sakit. Sinubukan kong pumalag. Nagpumiglas ako ng buong lakas. Sa hindi ko malamang dahilan, nagawa kong isiko siya sa muka. Bahagya siyang napatras. At iyon ang pagkakataon ko. Gumapang ako palayo. Pero nahablot niya ang binti ko. Pinukan niya ang kanyang bibig. At nakita ko ang mga ngipin niyang parang mga pating. Handa na yatang kagatin ang binti ko. Sa sobrang desperasyon, sinipa ko siya ng paulit-ulit gamit ang isa kong paa hanggang sa mabitawan niya ako. Hindi ko ininda ang sakit ng balikat at binti ko. Tumakbo ko ng tumakbo na parang wala nang bukas. Hindi na ako lumingon pa. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa matanaw ko ang ilaw mula sa bahay ng tiyahin ko. Sumigaw ako ng malakas. Tulong! Tulong! Nang makarating ako sa gate, bumagsak na lang ako. Ang huli kong nakita ay ang tiyuhin kong nagbubukas ng pinto bago ako mawala ng malay. Kinabukasan, nagising ako ng may benda sa balikat. Akala ko masamang panaginip lang ang lahat. Pero nang makita ko malalim na kalmot sa balikat ko, alam kong totoo ang lahat ng nangyari. Pero ang sugat na yon ay simula pa lang pala ng bangungot. Lumipas ang mga araw. Umuwi ako sa Maynila. Pero hindi na ako ang dating Arnold. Ang sugat sa balikat ko ay naghilom. Pero nag-iwan ito ng 3 peklat na kulay itim. Pero hindi lang yun ang nagbago. Nagsimula ako magkaroon ng mga kakaibang pagbabago sa katawan. Ang paningin ko ay naging sobrang talas. Lalo na sa gabi. Ang pandinig ko, kaya kong marinig kahit ang pinakamahinang kaluskos mula sa malayo. At ang pangamoy ko, naging sensitibo ako sa amoy ng dugo. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko ang isang aksidente. May isang lalaking duguan na nakahundusay sa kalsada. Imbis na maawa o madiri, may ibang nararamdaman ako. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang uri ng gutom. Nagsimulang maglaway ang bibig ko sa amoy ng sariwang dugo. Natakot ako sa sarili ko at kumaripas ng takbo palayo. Ang mga paborito kong pagkain noon ay hindi ko na magawang kainin. Ang hinahanap-hanap ng panlasa ko ay mga pagkaing hilaw. Nagsimula sa kilawin, tapos medium rare na steak, hanggang sa isang gabi, nakita ko na lang ang sarili ko sa kusina. Kinakain ng hilaw na karne na dapat sana ay para sa adobo. Nagbago rin ang ugali ko. Naging mainitin ang ulo ko. Naging mailap ako sa tao. Ayoko na sa liwanag ng araw. Mas komportable ako kapag madilim. Ang mga kaibigan ko ay nagsimulang lumayo dahil hindi na nila ako maintindihan. Ang pinakamatindi ay tuwing kabilugan ng buwan, sumasakit ang buo kong katawan. Ang mga peklat ko sa balikat ay kumikirot na parang sariwang sugat. At ang gutom ay nagiging hindi mapigilan. Nagkukulong ako sa kwarto, tinitiis ang kakaibang uhaw at gutom na nararamdaman ko. Natatakot ako sa kung anong kaya kong gawin. Natatakot ako sa kung ano na ako. Ang lalaking dating masayahin at palakaibigan ay naging isang anino na lang na nagtatago sa dilim. Ang lalaking hindi naniniwala sa aswang ay naging biktima nito. Hindi lang sa pisikal na paraan, kundi sa paraang mas malala.
Hindi niya ako napatay noong gabing iyon, pero kinuha niya ang buhay ko. Kinuha niya ang pagkatao ko. Pinalitan niya ito ng isang sumpa, isang laso na patuloy na dumadaloy sa mga ugat ko. Ngayon, habang ibinabahagi ko ang kwentong ito, nakakulong ako sa aking kwarto. Bilog na naman ang buwan, kumikirot na naman ang mga peklat ko, at nararamdaman ko na naman ang gutom. Ang laban ay nagsisimula na naman, isang laban para hindi tuluyang maging halimaw. Hindi na ako si Arnold, isa na lang akong alaala ng dati kong pagkatao. Isa akong lalaking binago ng aswang. At diyan na nagtatapos ang nakakilabot na karanasan ng ating tagapakinig na si Arnold. Isang paalala na may mga bagay sa mundo natin na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga nilalang ng dilim na nag-aabang lang ng tamang pagkakataon. Para kay Arnold, nasan ka man ngayon, sana ay maging matatag ka sa iyong paglalakbay at sa iyong pakipaglaban. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento. Kayo, mga kalagim, mayroon ba kayong mga katulad na karanasan o mga kwentong hindi nyo malimutan? Huwag kayong magkatubiling i-share yan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan nyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel na Alingaw ng Lagim, at i-click ang notification bell para laging kayong update sa mga bago nating kwento. Muli, ako si Mr. Joan, nag-iiwan ng isang paalala: mag-ingat sa paglalakad sa dilim dahil hindi mo alam kung ano ang nag-aabang sa iyong pag-uwi. Hanggang sa susunod na kwento, magandang gabi.